Lumapag ang eroplano mula Singapore patungong Maynila ng 30 minuto mas maaga sa inaasahan. Napangiti ako. Tahimik na nagpapasalamat sa malakas na hangin na nagbigay sa akin ng dagdag na oras. Ang regalo para sa kaarawan ng aking asawang si Daniel ay ligtas na nakatago sa aking pitaka, isang limitadong edisyon ng relos na nakuha ko lamang gamit ang aking mga personal na koneksyon. 3 taon na kaming kasal. At ang pagmamahalan namin ay tila kasing tindi pa rin ng unang araw. O iyon, ang aking pinaniniwalaan. Inilarawan ko sa aking isip ang mukha niyang magniningning sa gulat at tuwa sa aking pagdating. At isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang aming family car, na minamaneho ng aming tapat na driver na si Mang Ben, ay naghihintay na sa akin sa airport. Ma'am Isabel, mabutit nakabalik na po kayo. Masayang bati niya. Ang sabi po ni Sir. Sa karaniwang oras daw po ako sumundo. Hindi niya po inaasahan na darating kayo ng maaga. Tumango ako at sinabing huwag magmadali. Nais kong panatilihin ang sorpresa hanggang sa huling sandali. Habang papalapit kami sa aming mansyon sa Forbes Park, bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang bahay na iyon, bawat sulok, bawat ladrilyo ay pinili at itinayo naming magkasama. Simbolo ito ng aming pag-ibig at kinabukasan. Isang kinabukasang ipininta ko ng pinakamatingkad na mga kulay. Nang huminto ang sasakyan sa gate, sininyasan ko si Mang Ben na huwag bumusina. Gusto kong pumasok ng tahimik, tulad ng isang amihan, at saka yayakapin si Daniel mula sa likod. Hindi nakalock ang pinto sa harapan. Bahagya itong nakaawang. Isang kakaibang kaba ang aking naramdaman. Ang biyenan kong si Barbara ang pinakamaingat na taong kilala ko. Hindi niya malilimutang isara ang pinto. Dahan-dahan ko itong itinulak at pumasok. Malinaw na naririnig mula sa sala ang mga boses ng pamilya ni Daniel. Nandoon si Daniel, ang kanyang amang si Francisco, at si Barbara. Marahil ay inaayos nila ang mga huling detalye para sa handaan mamayang gabi. Akmang babati na sana ako ng isang pangungusap mula kay Daniel ang nagpatigil sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ma! Tanga ang asawa ko. Maniniwala iyon sa kahit anong sabihin ko. Mayabang niyang sabi. Pagbalik niya galing sa business trip. Ilang matatamis na salita lang at susunod na iyon. Mapapasa atin din ang 2 bilyong piso mula sa kumpanya ng nanay niya. Ang boses na iyon, na sa loob ng 3 taon ay bumubulong ng pagmamahal sa akin. Ngayon ay sintalas ng isang kutsilyo na direktang tumusok sa aking puso. Nanigas ako sa kinatatayuan. Tila napako sa pader. Ang kahon ng relo sa aking kamay ay biglang bumigat. Mabuti na lang talaga at hindi matalino. Dugtong ni Barbara. Hindi maitago ang kasakiman sa kanyang tinig. Kung hindi, matagal nang wasak ang pamilya natin. Tapusin niyo na yung trabaho niyo ng tatay mo. Kapag nasa account na ng Reyes Holdings ang pera, wala nang silbi ang babaeng yan. Kung gusto mo nang hiwalayan at pakasalan yung si Camille, hindi ako tututol. Camille. Isa pang martilyong pumukpok sa aking ulo. Si Camille ang bagong intern sa kumpanya ni Daniel. Isang bata at magandang babae na ako pa mismo ang pumuri. Sinasabing mukha siyang matalino at masipag. Hindi ko akalaing si Francisco, ang biyenan kong lalaki na iginagalang ko sa kanyang pagiging seryoso at mahinahon, ay magsasalita ng may ganitong pagkalkula. Dahan-dahan sa diborsyo. Sabi niya, kailangan nating siguruhin na nakatali na ang lahat at hindi na mababawi ang investment contract.
Si Isabelle ang tagapagmana ng Luzon Premier Holdings. At ang nanay niyang si Sandra. Hindi simpleng babae yon. Kailangan nating maging maingat. Daniel. Patuloy niya. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging perpektong asawa. Huwag mo siyang hahayaang makahalata. Bawat salita ay parang karayom na mailason. Ang 3 taon naming pagsasama. Isa lang palang dula-dulaan. Ako ang bidang walang kamuwang-muwang. At sila ang mga bihasang aktor. Ang kanilang tanging layunin ay ang 2 bilyong piso mula sa kumpanya ni Mama para iligtas ang sarili nilang Reyes Holdings na palubog na. Isang matinding kirot ang sumakop sa aking dibdib. Sumandal ako sa pader para hindi matumba. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, isang nakakatakot na lamig ang gumapang sa buong katawan ko. Namatay ang pag-ibig sa loob ko. At mula sa mga abo nito, isinilang ang put. Tahimik akong umatras. Maingat na isinara ang pinto. Hindi ko hahayaang malaman nilang nabisto na ang kanilang palabas. Kung gusto nilang umarte, ako ang magsusulat ng huling yugto. Mabilis akong lumabas sa pintong minsan kong itinuring na paraiso. Dumudugo ang puso ko. Ngunit ang isip ko ay kakaibang malinaw. Ang plano ng paghihiganti ay nagsimulang mabuo sa mismong sandaling iyon. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa isang hotel sa Gis. Kailangan ko ng tahimik na lugar. Sa loob ng kwarto. Isinara ko ang pinto at napaupo. Ang mga alaala ng nakalipas na 3 taon ay bumalik ang pag-alok niya ng kasal sa Tagaytay. Ang mga pangako sa araw ng aming kasal. Ang matatamis na salita. Lahat ay kasinungalingan. Itinuring nila akong isang tupa na pinataba para sa araw ng katayan. Ang sakit ay naging naglalagablab na apoy ng galit. Niyurakan nila ang pag-ibig ko. Gusto nila ng 2 bilyong piso. Ipapakita ko sa kanila ang kabayaran ng pagmamaliit sa isang Isabelle. Hindi ako basta-bastang babaeng nabubuwal. Anak ako ni Sandra. Ang isisi ng Luzon Premier Holdings. Isang babaeng nagtayo ng imperyo mula sa wala. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Mama. Ma! Sabi ko. Pinipilit na maging kalmado. Kailangan kong ipabawi mo agad ang buong 2 bilyong pisong investment sa Reyes Holdings. Ngayon din. Ilang segundo ng katahimikan. Alam ng aking ina na isang matalinong babae na may matinding nangyari. CJ. Anak. Ako na ang bahala. Mariin niyang sagot. At isa pa. Ma. Dugtong ko. Mula ngayon. Anumang bagay na may kinalaman sa akin at sa pamilyang yan. Hayaan mong ako ang humawak. Gusto kong pagbayarin sila gamit ang sarili kong mga kamay. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Sagot ni Mama. Nandito lang ako para suportahan ka. Pagkababa ng telepono. Isang bagong lakas ang dumaloy sa akin. Ang sakit ay naroon pa. Ngunit naging gatong ko na ito. Tinawagan ko si Achoy. Paolo. Ang personal kong abogado at matalik na kaibigan mula kolehiyo. Paolo. Kailangan ko ng tulong mo. Seryoso kong sabi. Naramdaman niya agad na may problema. Ipinadala ko ang address ko at sa loob ng 15 minuto. Dumating siya. Nang makita ang aking anyo, hindi niya naitago ang pag-aalala. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa aking pananabik sa pag-uwi hanggang sa malupit na pag-uusap na aking narinig. Nang matapos ako, matagal siyang natahimik. Ang kanyang karaniwang masayahing mukha ay tumigas. Mga walang kaluluwa.
Mahina niyang sabi. Paano nila nagawa sa'yo to? Hindi ito ang oras para magalit. Paolo. Sabi ko. Kailangan kong imbestigahan mo ang intern na si Camille. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. At kailangan ko rin ng kumpletong ulat sa pinansyal na kalagayan ng Reyes Holdings. Bawat utang. Bawat palpak na proyekto. Madali lang yan. Sagot ni Paolo. Pero ano ang plano mo? Hiwalayan siya. Umiling ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Masyadong madali yon para sa kanila. Itinuring nila akong tanga sa loob ng 3 taon. Kailangan nilang matikman ang sarili nilang gamot. Ipagpapatuloy ko ang pagganap bilang isang matamis at mapagmahal na asawa. Sasabayan ko sila sa palabas na ito hanggang sa pinakahuling eksena. Isabel. Hindi ba't masyadong mahirap yan para sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Paolo. Huwag kang mag-alala. Sabi ko ng may determinasyon. Kapag namatay ang pag-ibig, katinuan na lang ang natitira. Pagkaalis ni Paolo, tinawagan ko ang kasambahay sa bahay at sinabing may biglaan akong meeting kaya malilate ako ng uwi. Pagkatapos ay nagpunta ako sa isang mall. Bumili ng bagong damit. At maingat na nag-ayos ng sarili. Kailangan kong siguraduhin na sa aking pagbabalik. Walang sinumang makakakita ng kahit anong bahid ng pagkawasak sa akin. 8:00 ng gabi. Bumalik ako sa bahay. Maliwanag ang mga ilaw at may maririnig na mahinang musika. Huminga ako ng malalim. Isinuot ang perpektong maskara ng isang masayang asawa. At pumasok. Tumakbo si Daniel para salubungin ako. May peking pag-aalala sa mukha. Mahal. Nakabalik ka na. Kanina pa kita tinatawagan. Nag-alala ako. Umiti ako ng matamis at ipinulupot ang aking mga braso sa kanyang leg. Isang kilos na ngayon ay nagpapasuka sa akin. Pasensya na. Mahal. May mahalagang kliyente kasi. Happy birthday. Asawa ko. Hinalikan ko siya sa pisngi. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong. Salamat. Buhay ko. Ang makita ka lang. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinipigilan ang pangingilabot. Ang yakap na dati aking kanlungan ay naging malamig at marumi. Lumapit din ang mga biyenan ko na may nakangiting mukha. Ang hapunan ay lumipas sa isang mainit-initang kapaligiran. Gumanap sila ng perpekto. At ganoon din ako. Paminsan-minsan. Nahuhuli ko ang makahulugang tinginan nila. Iniisip na hindi ko nakikita. Ipinagdiriwang nila na ang kanilang biktima ay nasa bitag na. Hindi alam na sila ang malapit ng mahulog sa lambat. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Daniel at pinakikinggan ang hininga ng taksil, ang aking plano ng paghihiganti ay lalong luminaw sa aking isipan. Ilang araw matapos ang peking birthday party na iyon, nagsimula akong kumilos. Sa almusal, kinausap ko si Daniel. Mahal, napapansin kong pagod ka palagi. Gusto kitang tulungan. Ano sa tingin mo kung pumunta ako sa opisina ngayon? Para may ulat din ako kay mama tungkol sa investment. Sinadya kong idiin ang mga salitang si mama. Gaya ng inaasahan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Daniel at Francisco. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, pumayag si Daniel. Magandang ideya yan. Mahal. Sasabihan ko si Papa na ihanda ang lahat. Huwag na. Mahal.
Sagot ko, ako na lang ang pupunta. Gusto kong sorpresahin ang lahat. Nang umagang iyon, dumating ako sa headquarters ng Reyes Holdings. Isang medyo lumang gusali na hindi tumutugma sa imahe ng multibilyong proyektong kanilang ipinagmamalaki. Sinalubong ako ni Daniel at Francisco na may pilit ng ngiti. Inilibot nila ako sa mga opisina. Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat. Ngunit sa aking karanasan sa pamamahala, madali kong napansin ang kawalan ng kaayusan at sigla. Pagdaan sa isang departamento, natanaw ko si Camille. Nang makita niya ako kasama si Daniel, namutla siya at mabilis na yumuko. Huminto ako at lumapit. Mahal, sabi ko kay Daniel habang nakatingin kay Camille. Pamilyar ang intern na ito. Sabi mo noon, magaling siya at maganda. Di ba? Nanginginig si Camille. Hindi magawang tumingin sa akin. Alam niyang ang aking presensya roon bilang asawa ni Daniel ay isang malakas na babala. Gusto kong magtanim ng takot sa kanyang puso. Pagkatapos, sa conference room, ipinresinta nila ang kanilang proyektong pinalaking numero at magagarang plano. Tahimik akong nakinig. Paminsan-minsang tumatango at nagtatanong ng mga tila inosenteng tanong na tumatama sa mga kahinaan ng kanilang plano. Na nagpapawi sa mag-ama sa paghahanap ng paliwanag. Nakamit ng pagbisitang ito ang aking layunin. Naipakita ko sa kanilang hindi ako madaling lokohin. At kasabay nito, nagtanim ako ng pagdududa at takot sa pagitan nila. Nagsisimula pa lang ang laro. Isang linggo matapos ang pagbisita ko sa Reyes Holdings. Nabalitaan ko ang tungkol sa isang charity auction. Alam kong hindi ito palalampasin ng pamilya ni Daniel. Sa hapunan, kaswal kong binanggit ito. Tinawagan ako ni Mama. Sabi ko, maraming malalaking partner ng Luzon Premier Holdings ang darating. Nagniningning ang mga mata ni Barbara. Siyempre. Pupunta tayo. Nga po. Sagot ko. Pero nakakahiya namang pumunta ng walang dala. Lahat ng pumupunta, may binibili para suportahan ang foundation. Binuksan ko ang aking tablet at itinuon sa isang antigong pinta ng isang pambansang alagad ng sining. Ang ganda nito. Sabi ko. Kamukha nito yung laging kinukwento ni Mama na pagmamay-ari pa raw ni Lolo. Naibenta lang noong naghirap sila. Sinabi ko ito na parang wala lang. Ngunit pinapanood ko ang reaksyon nila. Nagkatinginan sila. Alam kong kinagat na nila ang paing. Ang makuha ang loob ni Mama ang pinakagusto nila sa sandaling iyon. Gaya ng inaasahan. Sa gabi ng auction, si Daniel ang walang tigil sa pagbid para sa pinta. Ang presyo ay mabilis na tumaas dahil sa mga kalaban niya mga taong kasabwat ko. Sa huli, nakuha ni Daniel ang pinta sa halagang 10 milyong piso. Nang umakyat siya sa entablado, tiningnan niya ako ng may pagmamalaki. Akala niya ay nakapunto siya ng malaki. Hindi alam na ang 10 milyong pisong iyon ay mula sa kanyang personal na ipon. Na ngayon ay naging isang peking obra maestra. Sinabi sa akin ng isang kaibigang art expert na ito ay isang napakagaling na imitation lamang. Pagkatapos ng auction, lalong naging kumbinsido ang pamilya ni Daniel na nakuha na nila ang tiwala ko. Pero hindi maitago ng isang soro ang kanyang buntot. Makalipas ang ilang araw, binigyan ako ni Paolo ng mahalagang impormasyon. Sa Sabado ng gabi, may date si Daniel at Camille sa isang mamahaling Spanish restaurant sa Giz. Napangiti ako.
Kakatapos lang niyang gumastos ng 10 milyon para makuha ang loob ng biyenan niya. Tapos makikipag-date na sa kabit niya. Agad kong tinawagan si Mama. Ma, libre ka ba sa Sabado? Gusto sana kitang i-date sa dinner. Pumayag agad si Mama. Nang gabing iyon, dumating kami sa restaurant. Nagpareserba ako ng mesa kung saan tanaw namin ang pwesto ni na Daniel. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sila. Siya ay nakasuot ng eleganteng suit, habang si Camille ay naka-revealing na damit. Nang maihain na ang kanilang pagkain, tumayo ako na may hawak na kopitan ng alak. Ma, magbanyo lang ako. Sinadya kong dumaan sa mesa nila. Habang papalapit, aksidente akong natisod at natumba papunta sa kanilang mesa. Ang alak na hawak ko ay natapon lahat sa puting polo ni Daniel. Ay! Pasensya na! Sabi ko. Saka tumingala na may kunwaring pagkagulat. Daniel, anong ginagawa mo rito? Natigilan sila. Namutla si Daniel at hindi makapagsalita. Isabel? Bakit ka nandito? Sa sandaling iyon, lumapit si Mama. Nagkukunwaring nag-aalala. Tiningnan niya si Daniel. Tapos si Camille. At isang maikling ekspresyon ng sorpresa ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, na mabilis na naging isang mapagbigay at maunawaing ngiti. Naku! Daniel! Nagkataon lang. Dito rin kami naghahapunan ng anak ko. Sabi niya sa malumanay na boses. Saka siya lumingon kay Camille. Hello! Katrabaho ka ni Daniel? Ang ganda mo. Yumuko si Camille. Si Daniel ay hindi alam ang sasabihin. Oo po. Ma. Partner po sa kumpanya. May pinag-uusapan lang kaming trabaho. Ngumiti si Mama at tinapik siya sa balikat. Ah. Trabaho. Ang romantic naman ng lugar na ito para pag-usapan ang trabaho. CJ. Hindi na namin kayo istorbohin. Hinila ako ni Mama pabalik sa aming mesa. Iniwan sina Daniel at Camille na tuliro. Ang engkwentrong iyon ay isang perpektong psychological blow. Hindi ito isang iskandalosong eksena ng selos, kundi isang banayad na babala na nag-iwan kay Daniel na takot na mabisto. Pagkatapos ng gabing iyon, naging kakaiba ang kapaligiran sa bahay. Ilang araw na hindi makatingin sa akin si Daniel. Naghihintay siya ng pagsabog. Ngunit nanatili akong kalmado at matamis. Ang aking katahimikan ang pinakamatinding parusa. Isang gabi. Hindi na niya nakayanan. Lumuhod siya sa aking paanan. Isabel. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Inilapag ko ang librong binabasa ko at malamig siyang tiningnan. Saan ka nagkamali? Hindi dapat ako lumabas kasama siya. Pautal-utal niyang sabi. Pero trabaho lang talaga yon. Walang namamagitan sa amin. Mapait akong napangiti. Inilabas ko ang mga litratong kuha ni Paolong larawan ni na Daniel at Camille na magkayakap. Magkahawak kamay na pumapasok sa isang hotel. Itinapon ko ang mga ito sa kanyang mukha. Trabaho rin ba ito? Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Alam niyang hindi na siya makakatanggi. Patawad. Siya ang nang-akit sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Isabel. Huwag mo akong iwan. Nakinig lang ako sa mga palusot niya. Pero hindi ko siya ibinunyag. Kailangan ko pa siya sa plano ko. Nagkunwari akong napabuntong hininga.
CJ, sabi ko, mabibigyan kita ng isang pagkakataon. Nabuhayan siya ng loob. Pero sa isang kondisyon. Mariin kong sabi. Labis na nadismaya si mama sa'yo. Pinag-iisipan niyang bawiin ang investment. Ang tanging paraan para maibalik ang tiwala niya ay kung papayagan mo akong personal na subaybayan ang bagong proyekto ng Reyes Holdings. Bawat gastos ay dadaan sa aking pagsang-ayon. Ito ay isang kasunduan sa demonyo. Sa kanyang kaguluhan, wala na siyang kalinawan para timbangin ang mga kahihinatnan. Nakita niya lang ito bilang kanyang tanging kaligtasan. Sage, lahat ng gusto mo. Gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan. Kinabukasan. Nagsimula ang aking pagsubaybay sa Reyes Holdings. Ang opisina ko ay katabi ng kay Daniel. Bawat araw. Hinihingi ko ang lahat ng dokumento. Ang aking presensya ay parang isang aninong nakabantay sa buong kumpanya. Sa prosesong ito, natuklasan ko ang maraming kaso ng tax fraud at creative accounting. Lihim kong kinopya ang lahat ng ebidensya. Humihigpit na ang silo. Ngunit kailangan ko pa ng isang huling tulak. Isang araw. Tumawag si Paolo. Isabel. Buntis si Camille. Natigilan ako. 8 linggo. Bago ako umalis papuntang Singapore. Isang baliw ngunit perpektong plano ang nabuo sa isip ko. Kung buntis si Camille, bakit hindi rin ako? Sa tulong ng isang kaibigang doktor, nakakuha ako ng peking ultrasound at medical history. Nakasaad dito, 12 linggong buntis. 12 linggo. Eksakto sa panahong nasa Singapore ako. Ibig sabihin, hindi si Daniel ang ama. Nang gabing iyon, sa hapunan, aksidente kong inihulog ang aking tinidor. Nang yumuko ako para pulutin ito, umaray ako at hinawakan ang aking tiyan. Anong nangyari? Isabel? Tanong ni Barbara. Umiti ako ng may hiya. Inilabas ko ang ultrasound mula sa aking pitaka at dahan-dahang inilagay sa mesa. May maganda akong balita para sa buong pamilya. Nang basahin ni Francisco ng malakas. 12 linggong buntis. Ang silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang mukha ni Daniel na nagbago mula sa gulat patungo sa pagkalito. At pagkatapos ay sa isang maputlang takot. Tumingin siya sa akin. Puno ng pagdududa. Gumana ang aking plano. Nagsimula na ang unang yugto ng katapusan. Ang aking magandang balita ay parang bombang sumabog sa pamilya ni Daniel. Tuwang-tuwa sina Francisco at Barbara. Para sa kanila, ang apo na ito ang sukdulang garantya sa 2 bilyong pisong investment. Ngunit si Daniel ay puno ng paghihirap. 12 linggo ang numerong iyon ay bumabagabag sa kanya. Gusto niyang magtanong ngunit hindi siya nangahas. Ang kanyang kasakiman at kaduwagan ay pumigil sa kanya na harapin ang katotohanan. Samantala, alam kong nakarating na rin kay Barbara ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Camille. 1 linggo. Nagpunta kami sa bahay ng mga biyenan ko. Pagkatapos ng tanghalian, kinausap ako ni Barbara sa kanyang silid. Isabel. Anak. Malambing niyang sabi. Alam ko ang lahat tungkol kay Daniel at sa babaeng iyon. Pero ganyan talaga ang mga lalaki. Ang mahalaga. Sa huli. Sa iyo at sa anak ninyo pa rin siya babalik. Nagkunwari akong nasasaktan. At tungkol kay Camille. Patuloy niya. Naaawa rin ako sa kanya.
Dala-dala niya ang dugo ng pamilyang ito. Naisip ko, tutal manganganak ka na rin naman. Bakit hindi natin sabihing kambal ang anak mo? Pagkapanganak niya, iuwi natin ang sanggol at kikilalanin mong sayo. Sa ganoong paraan, maililigtas natin ang reputasyon ng pamilya. Naramdaman ko ang pagkasuklam. Anong klaseng babae siya? Pero isang ngiti ang nabuo sa aking mga labi. Lihim kong binuksan ang voice recorder ng aking telepono. Ang buong pag-uusap ay nai-record. Opo. Mama. Sagot ko. Pag-iisipan ko po. Umalis ako sa bahay ng biyenan ko na dala ang mahalagang recording. Handa na ang lahat para sa huling akto. Pagkatapos noon, ipinadala ni Mama ang bagong investment contract. Sa labas, mukha itong mas mapagbigay. Ngunit sa loob, naglalaman ito ng mga nakatagong financial traps. Dahil sa kanilang pagkabulag sa hinaharap. Pinirmahan ito ni na Francisco at Daniel ng walang pag-aalinlangan. Ang kapalaran ng Reyes Holdings ay nasilyuhan na. Upang simulan ang proyekto, kinailangan nila ng malaking kapital. Ngunit ayon sa kontrata, ang pera mula sa amin ay ilalabas lamang sa bawat yugto na kanilang matatapos. Napilitan silang mangutang sa mga private lenders na may napakataas na interes. Isinangla nila ang mansyon, ang mga sasakyan lahat. Araw-araw, nakikita ko silang desperadong naghahanap ng pera. Nagpapakumbaba sa mga mukhang siga. Sila mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan. Nang malubog na sila sa utang, alam kong dumating na ang sandali. Sinabi ko kay Daniel na gusto kong mag-organisa ng isang malaking party para opisyal na i-anunsyo ang aming partnership. Nabaliw sila sa tuwa. Ito na ang hinihintay nila. Pinili ko ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Maynila. Nagpadala ako ng mga imbitasyon sa lahat ng business elite, mga bangko, at syempre, sa press. Gusto kong naroon ang lahat para masaksihan ang pagbagsak ng pamilya Reyes. Nang gabing iyon, dumating sila na suot ang kanilang pinakamagagarang damit. Ang mga mukha ay nagliliwanag sa pagtatagumpay. Si Francisco ay abala sa pagbati sa mga bisita. Si Barbara, na puno ng alahas, ay ipinagmamalaki ang kanyang manugang at apo. Si Daniel ay hindi humiwalay sa aking tabi. Nang nasa kasagsagan na ang party, biglang huminto ang musika. Namatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang spotlight na nakatutok sa akin habang paakyat ako sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Malinaw kong sabi. Narito ako para magbahagi ng ilang mga kwento tungkol sa katotohanan. Sa hudyat ko. Sa malaking screen sa likod ko. Sa halip na video ng proyekto. Isang recording ang umere. Huwag kayong mag-alala. Ma! Tanga ang asawa ko. Boses ni Daniel. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Natigilan ang mga Reyes. Sumunod ang ikalawang recording. Sabihin nating kambal ang anak mo. Pagkapanganak niya, iuwi natin ang sanggol at kikilalanin mong sayo. Boses ni Barbara. Sa sandaling iyon, sumabog ang iskandalo. Lahat ng tingin pagkagulat. Pagkasuklam. Awa ay napunta sa pamilya Reyes na natigilan sa kanilang mga upuan. Sa loob ng 3 taon. Patuloy ko. Nilapitan nila ako para lang sa 2 bilyong piso. Siya. Sabi ko. Tinitingnan si Daniel na nanginginig. Ang asawang minahal ko. Ay nagtaksil. At siya.
Sabi ko. Tumingin kay Barbara. Ang biyenan kong iginalang ay nag-alok na palakihin ko ang anak sa labas ng asawa ko. Hinawakan ko ang aking tiyan. At ang pagbubuntis na ito, bahagi rin ng aking paghihiganti. Hindi ako buntis. Isang malakas na singhap ang narinig. At tungkol sa anak ng kanyang kabit. Patuloy ko. Nais ko ring ipaalam sa'yo, Daniel, na hindi rin sa'yo ang sanggol na iyon. Bago siya umalis, ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Kasabay nito, sa ibang lokasyon, nagdao si Mama ng isang press conference. Lahat ng ebidensya ng pandaraya ng Reyes Holdings ay isinapubliko. Bumagsak na ang telon. Ang huling mga salita ko ay parang kulog. Naging magulo ang party. Hindi kinaya ni Barbara ang kahihiyan at hinimatay. Si Daniel ay tulala. Ngunit ang unang bumagsak ay si Francisco. Inatake siya sa puso. Ang engranding party ay nagtapos sa isang trahedya. Mula sa entablado, pinanood ko ang lahat ng may malamig na kawalan. Kinabukasan, lahat ng pahayagan ay puno ng iskandalo ng Reyes Holdings. Bumagsak ang kanilang shares. Sinugod sila ng mga pinagkakautangan. Ang mansyon, mga sasakyan lahat ay kinuha. Mula sa karangyaan, naging pulubi sila. Si Francisco ay nakaligtas ngunit kalahati ng katawan ay paralisado. Si Barbara ay nawala sa katinuan. At si Daniel ay naging isang walang trabahong baon sa utang. Makalipas ang ilang araw, nagpunta ako sa ospital. Sinadyang may sumusunod na ilang reporter. Nandoon si Daniel. Payat at gusgusin. Tiningnan niya ako nang may galit at takot. Inilapag ko ang dala kong fruit basket. Paglabas ko, hinabol niya ako at lumuhod. Isabel, patawarin mo kami. Wala na kaming pera pambili ng gamot. Para sa pagmamahal na minsan nating pinagsaluhan. Pautangin mo kami. Tiningnan ko siya ng malamig. Dinukot ko ang ilang barya sa aking pitaka at inihagis sa sahig. Gusto mo ng pera? Heto. Yan lang ang nararapat sa'yo. At huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Pagkatapos noon, nawala na si Daniel sa buhay ko. Minsan, nabasa ko sa dyaryo ang isang public apology mula kay Francisco. Ito ay huli na. Ngunit kahit paano ay nagligtas sa huling hibla ng kanilang karangalan. Ang buhay ko ay dahan-dahang bumalik sa normal. Sa isang business conference, muli kong nakilala si Adrian. Isang dating kaklase. Siya ay isang matalino, tapat, at masigasig na tech entrepreneur. Nagsimula kaming mag-date. Alam niya ang kwento ko, ngunit hindi siya nagtanong. Sa kanya, naramdaman kong muli ang kapayapaan. Dahil sa relasyon namin ni Adrian, nabaliw si Daniel. Nagsimula siyang sundan at padalhan ako ng mga mensaheng puno ng selos. Kailangan ko siyang harapin sa huling pagkakataon. Nakipagkita ako sa kanya sa dati naming mansyon na pag-aari ko na ngayon. Pagdating niya, mukha siyang kaluluwa. Isabel, alam kong mahal mo pa rin ako. Sabi niya. Tumawa ako ng malamig. David, alam mo ba kung bakit ka nabigo? Dahil akala mo. Tanga ako. Lahat mula sa pagbalik ko. Sa peking pinta. Sa peking pagbubuntis lahat ay plano ko. Palagi akong 2 hakbang na nauuna sa'yo. Ikinuwento ko ang lahat.
Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-asa patungo sa kilabot. At sa huli, sa kawalan ng pag-asa, bumagsak siya sa sahig. Umiiyak. Ang dula ay tunay na nagwakas. Pagkatapos noon, nawala na ng tuluyan si Daniel sa buhay ko. Ang relasyon namin ni Adrian ay naging matatag. Nagpakasal kami. At di nagtagal. Natuklasan kong tunay na akong buntis. Ito ay isang banal na kagalakan. Isang hapon. Habang nanonood ng TV, nakita ko si Daniel sa balita. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Tinanong siya tungkol sa kanyang mga pagkakamali. Mapait siyang umiti. Kasalanan ko. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Lumapit si Adrian at pinatay ang TV. Inakbayan niya ako. Sumandal ako sa kanyang balikat. Nakangiti ng payapa. Ang nakaraan ay tuluyan ng nasa likod ko. Sa hinaharap, mayroon lamang isang maliwanag na bukas kasama ang lalaking mahal ko at ang aming munting anak. Naipanalo ko ang laro ng aking buhay at sa wakas ay natagpuan ang aking tunay na kaligayahan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mula sa ang panig ng mundo kayo nakikinig? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang makapaghatid pa kami ng mas maraming kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating pagkikita.